Sa gitna ng pagkawasak ng arena, isang pangalan ang muling umalangaw-ngaw. Si Muramasa. Ayon kay Hermes, isa siyang Tsukumogami. Isang mababang ranggo na Diyos, bagong isinilang, at wala pang ni isang tagumpay. Kaya napaisip sina Zeus at Ares. Hindi kung mananalo ba siya, kundi kung gaano lang siya katagal-tatagal. Pagbukas ng bagong arena, agad nag-iba ang pakiramdam. Walang manonood, walang sigawan, kundi malamig na espasyo at mga kamera na nakatutok sa bawat galaw. Sa isang panig, ang Diyos na walang alamat. Sa kabila, ang inaasahang mananalo. At ngayon, anong klaseng laban ang magsisimula? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, tara at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok spin-off, Apocalypse of the Gods Kabanata 20. Tsukumogami. Sa pag-uumpisa ng kabanata, maririnig si Kochulane na tuwirang kinakausap ang Diyos na kaharap niya. Hindi raw ito bilang pang-iinsulto, ngunit para sa kanya, ang isang mahina at halos walang saysay na Diyos ay mas mabuting lumikas na lamang at huwag nang manatili bilang manunood sa torneo. Para sa sariling kaligtasan nito, mas mainam daw na umalis na ngayon pa lang, sapagkat kung hindi, tiyak ang kamatayan. Buong kumpiyansa si Kochulane sa babalang iyon. Tahimik na tinanggap ng Diyos ang kanyang sinabi. Aminado siyang maaaring may katotohanan ang payo ni Kochulane, subalit may isang dahilan kung bakit hindi siya maaaring umalis. Mayroon siyang pangarap na kailangan niyang tuparin. Bahagyang natigilan si Kochulane sa sagot na iyon, at bago pa man siya makapagsalita muli, isang mahalagang anunsyo ang umalangaw-ngaw sa buong lugar. Ipinahayag ni Jarl sa lahat ng mandirigma ng Tournament of Apocalypse na dahil sa matinding pinsalang iniwan ng huling laban, ang arena ay ganap na nawasak, lampas pa sa kanilang inaasahan. Ang mismong estruktura nito ay nadurog, kaya't sa kasamaang palad, ang susunod na laban ay hindi na maaaring idaos doon. Sa halip, ito ay gaganapin sa isang pansamantalang kapalit na arena. Sa sandaling iyon, tumayo ang Diyos na kausap ni Kochulane. May bahagyang ngiti siyang nagsalita, tila napagtanto ang kahihinatnan, mukhang mapipilitin na raw siyang kunin ang sarili niyang pwesto bilang isang mandirigma sa torneo. Lalong napaisip si Kochulane, at bago tuluyang umalis ang Diyos, humingi ito ng paumanhin. Sa huli, ipinakilala niya ang kanyang sarili. Siya ay kilala bilang Muramasa. Lumipat ang tagpo sa bagong arena. Kaagad na mapapansin ang kakaibang tanawin, wala ng mga Diyos na nakaupo bilang manunood. Sa halip, ang mga upuan ay napalitan ng hindi mabilang na mga kamera. Ayon sa narrator, kung ihahambing sa mga naunang laban, ang susunod na labanan ay magiging ganap na naiiba. Ang mga Diyos ay manunood na lamang mula sa malayong lugar, sa pamamagitan ng malaking monitor screen, ligtas sa anumang panganib. Tanging iilang may matitibay na loob at tunay na makapangyarihang Diyos lamang ang nanatili upang saksihan ang laban mula mismo sa arena. Hindi maiwasang magreklamo ni Jarl, ang magkomento raw sa isang laban na walang pisikal na manunood ay isang napakahirap na gawain. Ngunit agad niyang idinagdag na ang kakayahang maghatid ng hype at tensyon kahit wala ang audience sa mismong lugar ang tunay na sukatan ng pagiging propesyonal sa isang live broadcast. Kaya't hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at opisyal nang pinapasok ang mga maglalaban. Unang lumitaw sa arena ang misteryosong Diyos na kausap ni Kochulane kanina. Sa kanyang introduksyon, nagtanong si Jarl, siya ba ay isang Diyos, isang kaluluwa, isang bayani, o isang mismong kalamidad? Ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay nananatiling hindi ganap na tukoy. Subalit isang bagay ang malinaw, hindi siya isang alamat lamang. Sa mundo ng mga tao, ang kanyang pangalan ay nakaukit sa kinatatakutang Legend of Blood. Buong lakas na isinigaw ni Jarl ang kanyang pagkakakilanlan, ang Tsukumogami Muramasa ng Japan. Hindi maipinta ang mukha ni Kochulane. Ang Diyos na inakala niyang mahina at dapat iligtas ay siya palang lalaban mismo sa arena. Samantala, sa VIP room, nagtatakang nagtanong si Ares sa kanyang ama at kapatid kung sino nga ba ang batang Diyos na ito, si Tsukumogami Muramasa. Si Hermes ang sumagot, ibinahagi ang kanyang obserbasyon. Sa Japan, paliwanag niya, pinaniniwalaan na ang mga ordinaryong bagay, tulad ng mangkok, plato, o sandata, kapag ginamit ng halos 100 taon ay nagkakaroon ng sariling kaluluwa. Ang mga nagkakabuhay na iyon ay tinatawag na Tsukumogami. Gayunman, binigyang diin ni Hermes na kung ikukumpara sa mga dakilang Diyos ng Japan gaya ni Amaterasu, Susanoo, at maging ang primordial god na si Izanagi, ang mga Tsukumogami ay itinuturing lamang na mababang uri ng Diyos. At sa kaso ni Muramasa, siya ay isang bagong Diyos na wala pang kahit isang tagumpay na maipagmamalaki.
Kaya nananatili ang tanong sa mag-aamang Greek gods, kung siya ang lalaban, gaano nga ba siya katagal-tatagal sa isang tunay na bakbakan. Muling nagbago ang tagpo nang pumasok na rin sa arena ang magiging kalaban ni Muramasa. Napatanong si Jarl, ang Diyos bang ito ay kumakatawan sa kabutihan o kasamaan? Sa liwanag ba siya o sa dilim? Ngunit mabilis niyang napagtanto ang katotohanan, ang Diyos na ito ay lampas na sa konsepto ng mabuti at masama. Ayon sa narrator, sa sandaling tumapak ang nilalang na ito sa arena, isang mabigat at nakakasikal na tensyon ang bumalot sa lahat ng makapangyarihang Diyos na naroroon, isang presensyang nagbabadyang ang susunod na laban ay hindi magiging pangkaraniwan. Isang uri ng laban kung saan ang nakamamatay na intensyon ay hindi nakakalat, ito ay nakatuon lamang sa iisang nilalang, ang iyong kalaban. Subalit sa pagharap sa mga outer gods, yaong mga Diyos na lampas sa karaniwang sukatan ng kapangyarihan, tulad ni Ra-Horekti, na itinuturing na unstoppable, at Morrigan, na unbelievable, kasama na ngayon ang lalaban na si Ahura Mazda, isang nilalang na kabilang sa tinatawag na unbalanced existence. Sa sandaling iyon, tuluyan nang naglaho ang anumang paniniwalang may kaligtasan pa para sa sinumang humarap sa kanila. Binigyang diin ng narrator na ang Apocalypse Tournament ay hindi isang labanan ng hustisya, prinsipyo, o paniniwala. Isa itong torneo ng purong karahasan. At sa loob ng arena, iisang bagay lamang ang tunay na pinahahalagahan, ang likas na karahasang taglay ng isang Diyos. Ito ang mismong dahilan kung bakit si Ahura Mazda ang itinuturing na pangunahing kandidato sa tagumpay, ang Diyos na inaasahang magwawagi ng walang pagtutol laban sa sinumang haharap sa kanya. Sa mata ng karamihan, malinaw na siya ang nakatakdang manalo laban kay Muramasa. Sa kanyang pagpasok sa arena, formal na ipinakilala ni Jarl ang Diyos. Ayon sa kanya, si Ahura Mazda ay hindi maituturing na mabuti, ngunit hindi rin masama. Siya ang purong anyo ng lakas at karahasan. Siya ang Supreme Creator God ng Zoroastrianismo, ang sinaunang relihiyon ng Persia, si Ahura Mazda, ang Diyos na kinatatakutan at iginagalang. At sa sandaling iyon, walang pag-aalinlangan na ipinahayag ni Jarl ang simula ng ikalimang laban. Match 5, Tsukumogami Muramasa laban kay Ahura Mazda. Sa isang malakas na sigaw, inihudyat ni Jarl ang pagsisimula ng bakbakan. Kasabay nito, nag-iwan ng babala ang narrator, agad na lumitaw ang malinaw na agwat sa ranggo ng dalawang Diyos na maghaharap. Isang Diyos na halos walang karanasan sa digmaan laban sa isang nilalang na isinilang mula sa mismong konsepto ng karahasan. Ngayon, iisa na lamang ang tanong, anong uri ng laban ang magaganap? At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina